During that time, nabuo na po yung SB19. So, nakapag-release na rin po sila ng first single nila noon, Tila Luha. Kung napanood nyo na po yung music video po noon, ang mas na-feature po kasi doon is mga Korean artist din po kasi hindi po yung grupo ng SB19. Hindi siya ganun tinangkilik ng mga tao. So, ilang taon po kayo? 22. When I was pregnant, nung kay Pao, kumakanta pa rin po ako sa church. Kaya din po siguro inclined talaga siya sa music kasi pinagbubuntis ko pa lang po siya. Umaawit na po sa Panginoon. Ako kasi, honestly, ayokong nagkakwento ng story ako kasi nare-remind ako sa mga unspeakable things na ginawa ko before. Pero siguro ikakwento ko na lang yung siguro journey ko bago ako pumasok sa SB19. Life is hard in general talaga. Kasi kami, medyo malaki yung family ko. We're a family of 7. Yung tatay ko nagtatrabaho sa abroad. Tapos, brother ko may sarili ng family. Tapos, syempre kami lahat nag-aaral. Tapos, ganun. Tapos ako nag-work. Tapos before, syempre, meron talaga sa heart ko, in my heart before pa ako pumasok ng college. Gusto ko na talaga music yung kunin, pero we don't have the resources to get that kind of yung education. Swerte nga ako kasi yung tuition ko nasa 600 lang, 700, 500. Kasi sa State University ako pumasok. Pero ayun, thankfully nakapagtapos ako and then nagtrabaho ako immediately. Tapos yung in my heart, nandun kasi yung parang unfinished business na parang never mo matatakasan hanggat hindi mo sinusubukan or hindi mo pinapursue, hindi mo tinatry na abutin. Tapos nagtatrabaho ako for a year and then yun nga, nakita ko yung show BT na nag-hire sila ng professional performers. Sabi ko kay mama, Mama, gusto ko tong subukan. Sige, tapos sabi, sige, subukan mo. Tapos tumating yung point, since flexible naman yung schedule ko sa work, yung training kasi namin noon 2 p.m. So, kailangan makatapos ako ng 8 hours ng work. So, pumapasok ako ng 3 a.m. 3 a.m. sa work ko para makaalis ako ng after lunch and then diretso training. Tapos, matatapos yung training namin ng mga 10, 11, ganyan. Tapos, makaka-uwi ako ng mga 12 p.m. Sabi ko kay mama, Mama, hindi ko na talaga kaya. Gusto kong i-pursue itong dream ko. Gusto kong subukan kung hanggang saan yung maaabot ko. Gusto kong i-test yung sarili ko. Tapos, they weren't really, syempre, hindi naman masasabi sa hirap ng buhay ngayon. You can't say na they were really supportive dun sa gusto kong mangyari. They weren't pushy. Yun, kumbaga, hindi sila pushy dun sa, hindi, gawin mo yan, anak. Hindi, gawin mo yan, anak. Support ako sa'yo. Bale, mas, more on, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Ano ka ba dyan? May future ba dyan? Parang ganun yung sinasabi nila sa akin. Well, I understand kasi nga, mahirap talaga ang buhay. Pero, sinugal ko pa rin. Sobrang na-depress ako. Kinwestiyon ko yung sarili ko. Talagang kinlose ko yung mundo ko sa lahat ng tao. Si Josh, lagi akong sinachat na, uy, kaya natin to, ganyan-ganyan. Pero hindi ko siya nire-replyan. Pero, dumating din yung point na, ayun, parang nag-reply nga ako sa kanya na sabi ko, sige, babalik ako, parang ganyan-ganyan. I'm not perfect. I'm not perfect. No one's perfect. Marami akong shortcomings. I sin. Pero, I'm really thankful na nasa buhay ko siya. Kasi, hindi talaga ako makakapagpatuloy kung wala siya. Tapos, sabi ko si ma'am ko, Ma'am, mag-meet na lang kaya ako ng kao sa New Zealand. Ganun gagawin ko. Parang ganun mga bagay. Tapos, na-realize ko, hindi ko talaga kaya pakawalan yung dream ko. Bumalik ako. Siguro, mga 3 years pa, 4 years bago makilala talaga yung grupo namin ng todo. And dun ko nasabi na, I'm blessed talaga na kasama ko tong mga tao na to, hindi ako sumuko. Tapos naabot na namin paunti-unti yung pangarap namin. Ayun, sana lang talaga magtuloy-tuloy pa. And sana, kasi hindi alam ng mga tao yung hirap na pinagdaanan namin. Kaya pag nakakarinig kami ng hate, talagang tumatatak talaga sa isipan namin, lalo na siguro kay Stel. Si Stel yung naiintindihan namin yung nararamdaman ng bawat isa. So, sana ma-realize din ng mga tao na pare-pares lang tayo ng gusto sa buhay, na abot natin yung mga pangarap natin, nag-work hard tayo for it, and sana makita na ng tao kung gaano
kami naghihirap. Siguro, kung makilala kami, mapakilala natin talaga yung Filipino music, yung OPM sa buong mundo. I always pray for them that they always need to keep their feet on the ground and continually, submitting to God, everything. Always seek the Lord's guidance, yung kung paano mo ipapamuhay yung buhay mo. And I know, kahit dumadating yung mga trials, kung kasama mo ang Panginoon, kaya mo mapagtagumpayan lahat. Nung may nag-share lang po sa Twitter nung dance practice, yung video po nun, and then gulat na lang kami, nag-viral po.